And you have a big responsibility. Ngayon, kung may problema tayo sa BIR, make sure you double check. Okay, Dad, I'll do that. But not tonight. May dinner date kami ni Gerald. Hinihintay niya na ako. Mahal, buti dumating ka na. Hi. Nasaan ka dito? Hindi naman interesado si Gina na makipag-ayos sa'yo eh. Kasi tanggapin mo man or hindi, mas importante kay Gina yung trabaho niya at yung daddy niya kaysa sa'yo. Good job, Olga. May reward ka sa akin. Mag-overnight daw sila kasi may tinatapos silang importanteng report. Mukha namang mas importante pa sa kanya na isolve yung problema ng kumpanya kaysa yung problema ng mag-asawa. Betsy! Yung ano pa ako masakit. Ayan. Oh, aray. Oh. I want to be honest with you. Hindi ako natutuwa na pumalik ka. Gusto ko lang din ho mag-sorry sa inasal ko po sa inyo. Pasensya na ako kayo, naging bastos ako. Hulaan ko. Hindi ka rin makatulog, no? Nawaw lang ako. Ako din. Kaya na pa uhaw na uhaw. Pakilagay na lang to sa office ko, ha? Yes, ma'am. Magpahinga ka na rin. Oh, Gina, hindi ka pa uuwi? Actually, kakatapos ng audit report namin, eh. Ba't ikaw ang aga-aga nandito ka? Masama kasi yung pakiramdam ng daddy mo, kaya ako muna yung inassign niya para ako yung sumalo sa meeting with one of our major suppliers. May kukunin lang ako sa office. Oh, good luck. Dito lang muna ako. Hintayin ko si Gerald. Baka magkasarisi pa kami. Kailangan pa namin mag-usap, eh. No way. Hindi kayo pwedeng mag-usap at magbati. Ay! Ow! Sakit. Betsy? Sumakit ng tiyan ko. Betsy, ano nangyayari sa'yo? Inis manari ako. Sumumpo. Ang sakit. Halika, humiga ka muna sa office ko. Hintayin naman natin mawala yung sakit na yan. Sandali. Paano yung meeting with the suppliers? Paano yun hindi pwede i-cancel yun? Sobrang importante. Oo na. Aray. Gina, paano? Ikaw muna magpunta doon. Sige na. Ano, Sobrang Betsy? importante nun eh. Hindi, wala pa akong tulog. Wala pa nga akong pahinga. Tsaka kailangan ko makausap si Gerald. Baala ka. Basta pag hindi nag-renew sa atin yung supplier na yun, baka maapektuhan yung operations. Bilang presidente, kakayanin mo ba yun? Sakit. Aray, ano ba itong nangyari? Ba't biglang sumakit? Sakit. Oh, Betsy. Ikaw daw huling nakausap ni Gina, sabi ng staff natin. Saan siya nagpunta? Nakipag-meet dun sa isang supplier. Pumunta siya sa meeting? Hindi man lang siya umuwi para magbihis. Sabi ko naman kasi sa'yo, adik yan si Gina sa trabaho. Nag-offer na nga ako na lang yung pupunta ng meeting. Kaso yun, nagpumilit. Feeling ko tuloy ayaw niyang umuwi ng bahay para hindi kayo mag-abot. Baka iniiwasan ka niya. Yung Gerald, naaawa ako sa'yo. Kasi hindi ka na nga niya sinupot kagabi sa dinner. Tapos, imbis na umuwi siya ngayon sa bahay para makabawi siya sa'yo, anong ginawa niya? Ayun, nakipag-meeting. Baka naman wala siyang balak makipag-ayos sa'yo. Partner! Ba't parang wala ka sa focus ngayon? Di ka naman ganyan dati ah. Bro, labo kasi ni Gina eh. Ako na yung lumalapit sa kanya at nag-e-effort para magkaayos kami. Pero parang baliwala lang. Kagabi, hindi muwi, hindi man lang nagpaalam. Tapos ngayon parang iniiwasan pa ako. Nakakapi ko na, hindi na siya nakatuwa eh. Partner, baka busy lang. Intindihin mo na lang. Alam ko naman marami siyang responsibilidad bilang presidente ng kumpanya. Pero ano, kailangan ko pa ba humingi ng appointment sa kanya para maglaan siya ng oras sa akin? Kaya nga yung binanggit na close ni Robert nung nakaraan, excited ako dun. Ako, Nay, mukhang hindi natuloy yung vacation offer ni Robert. Sayang, lakas pa naman makaalta nun, kaya bet na bet ko. Ano ba yan?
Gusto ko pa naman sumasabit pagka mga abroad-abroad na ganyan. Dahil alam mo naman, gusto kong inggitin yung mga hampas lupa nating kapitbahay dati. Alam mo kasi, nakaka-irita yung Gerald na yan. Nag-iinarte pa. Talaga naman masamang tao yung tatay niya. Ay, ano ba yung bibig mo? Sumado talaga. Namatay na nga yung tao. Nakaawa naman talaga si Gerald eh. Ba't naawa ka doon? Niloko ka nung dati, di ba? Hoy, Betsy. Huwag mo sabihin sa akin, may gusto ka pa sa lalaking yan. Utang na loob naman. Jackpot ka na kay Robert. Doon ka na mag-focus. Mag-focus ka rin kung paano nga agawin yung supermarket kay Gina sa kahit na anong paraan. Kung hindi mo makukuha yung posisyon ni Gina, akalbuhin kita, bruha ka. Mahal. Kasya ka na pala. Anong oras na? Dinner time na pala. Kumain ka na. Halika na, samahan na kita doon. Kumain namin sa labas si Maki bago umuwi. Buti nakabawi na ako ng tulog. Sorry, di kita natawagan ha. Dire-diretso kasi ako after ng meeting ko with our suppliers. Antok na antok ako kanina. Grabe naman kasi yung paglamay namin sa inventory audit report. O baka naman umiiwas ka talaga. Saan ako umiiwas? Mag-uusap tayo para ayusin tong problema. Masyado mong dinidikdik yung sarili mo sa trabaho mo, Gina. Di ka tumuloy kagabi sa dinner. Inantay kita kaninang umaga. Pero anong ginawa mo? Pumunta ka ng meeting, di ba? Mal, tinatawagan kita. Hindi lang kita makontak. Ikaw nga ito hindi sumasagot eh. I was calling you, I promise! Hindi mo lang sinagot. Ganyan ka rin kagabi. Bakit kung nagkausap pa tayo, anong gagawin mo? Pupunta ka ba? O hindi? Ano ba kaya sasabihin mo? Magsasorry ako sa'yo kasi nga kailangan ko ayusin yung audit namin. Kita mo na? So hindi mo talaga inisip na gumawa ng paraan para umuwi. Pwede mo naman i-delegate yung trabaho mo sa inventory team mo eh. Tawagan ka nila kung may question sila sa'yo, di ba? Utos nga ni Dad na magstay ako doon para matapos namin kaagad yung report. Eh, yung problema natin mag-asawa. Ayaw mo ayusin. Gina, gumagawa ako ng effort para magkaayos tayo. Sana naman ikaw din. Huwag mong palabasin na hindi ako nag-e-effort para mag-ayos tayong dalawa. Nagka-emergency lang ako sa trabaho and any sensible person would understand that di yun gagawing issue. So nonsense pala itong lahat na sinasabi ko. Ano sinasabi mo sa akin? Mababaw ako, gumagawa ako ng issue? Ganun ba? Ganun ba Wala gusto sabihin? akong sinabing ganyan. At kung hanggang dyan na lang ang pangunawa mo, hindi ko na problema yun. Eh di ikaw na mataas ang pangunawa. Oo nga naman. Presidente ka ng kumpanya, di ba? Sino nga ba naman ako para questionin yung desisyon mo sa buhay? Man, paano natin aayusin to kung nagkakaganyan ka? Patulog ka na lang. Baka sakaling sa panaginip magkaayos tayo.